Talaga, ayan, si Chis Escudero, prangka si Chis Escudero, binatikos niya itong mga tuwadkom, itong mga crocs dyan sa House of Representatives. Babaya ipaparinig ko sa inyo kung paano niya ginisa itong House of Representatives, okay? At heto ang pinaka-shocking sa lahat, no? Hindi ko in-expect ito na si Vice President Inday Sara Duterte ipinagtanggol itong si Chis Escudero. Okay, mamaya ipapakita ko yan kung anong sinabi po ni VP Sara kay Chis Escudero. Okay? Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay. Magandang araw po sa ating lahat at panibagong vlogs at panibagong update na naman ang itatalakay natin, i-react natin ang mga nangyayari ngayon sa Senado at yung nangyayari ngayon sa House of Representatives. So, ano ba ang nangyayari? Ito lang naman, no? Itong si hindi naman ito attorney, si Franz Castro. Ito si Franz Castro at ang mga crocs diyan sa House of Representatives umiiyak na dahil malaki po ang posibilidad na hindi na mai-impeach itong si VP Sara. Kaya iyak sila ng iyak ngayon eh. Hindi nila makokontrol ang Senado. Mamaya ipapakita ko yan kung paano sila na umiyak dito sa mga sinabi ng Senado. Okay? Kasi hindi po itong Senado po, hindi po kagaya ito ng mga tuwadkom at mga tricom diyan na makokontrol lang ng mga tambaluslos diyan. Okay? At prangkang sinabi yan ni Chis Escudero. Mamaya ipapakita ko yan Ito pa, talking about Chis Escudero, meron pong interview si Chis Escudero kay Clavio. Itong si Clavio rin, isa ito sa mga nagkomentaryo na kung hindi raw matuloy itong impeachment trial, matutuwa raw ang mga corrupt na mga government officials wala sa hulog talaga itong si Clavio. Si VP Sara na lang nga ang nananatiling hindi corrupt na opisyal sa bansang ito. Pero Clavio, wala ka sa hulog talaga. Ayan, si Chis Escudero, prangka si Chis Escudero, binatikos niya itong mga tuwadkom, itong mga crocs dyan sa House of Representatives. Babaya ipaparinig ko sa inyo kung paano niya ginisa itong House of Representatives, okay? At heto ang pinaka-shocking sa lahat, no? Hindi ko in-expect ito na si Vice President Inday Sara Duterte ipinagtanggol itong si Chis Escudero. Okay, mamaya ipapakita ko yan kung anong sinabi po ni VP Sara kay Chis Escudero. Okay? Bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Okay, like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay natin i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. Okay. Unahin muna natin itong ginagawa namin, kung anong trabaho namin. Tama yan, Chis Escudero. Huwag kang magpa-control, para hindi ka na namin tatawaging waiter. Yung mga ganyang uri ng komentaryo at file, at yung mga ganyang uri ng komentaryo, klaro nang gagaling sa kampo na tutol kay VP Sara. Huwag kang magpa-control kay BBM. Di ba? Chis, good job, Chis! At pabor sa impeachment. Una nang nagsalita ang liderato ng Kamara na Uubayanan nito sa Senado ang kahihinatnan ng impeachment case laban kay VP Sara. Rosalie Coz, So, ngayon, nabulabog na sila, nagkagulo na sila, di ba? So, tama yan, Chis Escudero. Sana lagi kang ganyan, okay? Na kung ano yung sa tingin ninyo na nag-follow lang kayo sa konstitusyon ng bansang Pilipinas, sa rule of law, ipagpatuloy nyo yan. Hindi kagaya ng mga crocs dyan sa HOR, kontrolado nga lahat. Di ba? Walang mga bayag, walang mga credibility. Okay? Ipagpatuloy mo yan, Chis. Eto, para masatisfy talaga tayo, panoorin natin itong interview ni Chis Escudero kay Clavio. Clavio! Tingnan niyo si Clavio mamaya. Parang nasasaktan din si Clavio ito, pinatikos ni Chis dito yung mga crocs dyan. Ito, play. Sa punto po ito, mapanem natin si Senate President Chis Escudero. Magandang umaga po, Senator. Ito yung bumatikos rin kay VP Sara Gusto niyang matuloy rin ang impeachment trial Clavio!
Igan, magandang umaga sa'yo sa lahat ng ating taga-subaybay. Good morning. Una, nasa sentro ka ngayon ng mga pagpuna. At sinasabi ng ilang Nasa kongresista sentro ka ngayon sa pagpuna. Pati ako, nagagalit na. na takot kayo at may pinoprotektahan. Anong takot? Si Vice Anong takot kayo? Matapang nga eh. Hindi siya nakokontrol. Matapang si Cheese. Oh, ngayon, sa nangyari ngayon, matapang. Anong takot kayo? Ikaw lang ang nagsabing takot. Sara Duterte, kaya nauurong daw ang impeachment proceeding. Senador, sagot. Parang nagagalit. Senador, sagot. Igan. Igan. Ang likot-likot ng kamay mo, Igan. Igan, hindi Ang likat-likat mo. ko trabaho tulad ng mga kongresistang yan. Ito ha, pakinggan niyo ang sinabi niya. Binatikos ni Cheese yung mga kongresista. Kaya nauurong daw ang impeachment proceeding. Senador, sagot. Igan, hindi ko trabaho tulad ng mga kongresistang yan. Hi! Mga Crocs deserve. Maging sunod-sunuran at sumunod sa gusto ni Speaker Romualdez. Di ba? Sabi niya, hindi ako kagaya ng mga Crocs dyan na sunod-sunuran kung anong sasabihin ni Speaker. Good job talaga sa'yo, Cheese Escudero. Tama yan. Ang Senado ay hiwalay, independyente, Correct. at gagalaw ayon sa nakikita naming tama at nararapat. Nung inupuan nila ang impeachment na mahigit 2 buwan mula Akala mo itong House of Representatives, akala mo kung sino sila, di ba? Binoto lang kayo ng mga lugar nyo. Pero itong mga senador na ito, binoto ito in the entire Philippines. Mahiya-hiya naman kayo, mga Crocs dyan. Mahiya-hiya naman kayo. Siyempre hanggang Pebrero. Wala naman kaming nireklamo at hindi kami nagsalita. Ngayon, wag din nilang panghimasukan. Di ba tama? Very humble pa nga ang Senado eh. Nung in-impeach nyo si Pipi Sara dyan sa House of Representatives, minsan hindi nyo narinig ang Senado na nagreklamo sa mga desisyon nyo dyan. Sa mga pumirma dyan, mga Crocs dyan. Di ba? Nirirespeto ng Senado ang House of Representatives. Ngayon man, kung sa tingin ninyong malabo itong impeachment trial, rumispeto rin kayong mga taga-House of Representatives. Sa bagay, walang mga respeto. Wala talagang respeto. Ay, nako. Ang desisyon at gayon din, pagpapasya ng Senado, kaugnay sa bagay na ito. Opo. Kung nabagay niyo pong sinusunod niyo lang ang batas, pero ang balik din sa inyo yung forthwith, no? Yung agad-agad. Ano ba talaga yung, bakit iba-iba interpretasyon? Although yung mga framers ng konstitusyon, binabanggit na nga na dapat walang delay, Senador. Nangyari, Igan, mahaba yung sagot, pasensya na. Okay. Nakalagay sa rules ng Kamara. The Secretary General shall immediately transmit to the Speaker, hindi forthwith anumang impeachment complaint na inihain. Hindi yan sinunod at ginawa ng Kamara. Immediately ang nakalagay sa rules nila Tapos ngayon, babalikan kami at sasabihin forthwith, immediately ibig sabihin yan. Kung yung mga prosecutor mismo, kung yung mga nagreklamo mismo ngayon, pabanjing-banjing noon. Wag naman sila biglang magmadali ngayon at pumapormang pinagsasabihan kami sa dapat namin gawin. Okay. Pangalawa, yung karanasan natin kay Chief Justice Corona, former President Estrada, at yung mga naudlot na impeachment tulad dun kay Mercy Gutierrez na ombudsman dati. Opo. Lahat yun, sinampa yung impeachment bago mag-recess, nagsimula ang trial pagkatapos ng recess. Dahil bawal mag-impeachment trial kapag walang sesyon ng Senado. Correct. Itong impeachment complaint, inihain ng Kamara. Paano? Atat na atat yung mga House of Representatives. Wala silang paki. Gusto nila kahit mag-recess na, sige mag-impeachment tayo. Ganyan sila. Kasi gusto nilang mawala na at mabura na si BP Sara sa larawan ng politika. Kasi pera-pera rin yan. Kapag wala na ang mga Duterte, makakurakot na sila. Di ba? Huwag na tayong magbulahan. 2 oras bago kami mag-adjourn. Hindi kami utusan ng Kamara. Hindi ako Martin Romualdez. Huwag niyong utusan si Cheese Escudero, Martin Romualdez Huwag mong utusan, sabi niya. Musunod dahil gusto lamang ng Speaker ng Kamara na ma-impeach ang ikalawang Pangulo. Gagawin namin ang aming trabaho ayon sa batas, ayon sa pananaw ng Senado, nang hindi sunod-sunuran lamang sa gusto ng isang tao o ng kabilang Kamara. Okay, kung susunod sa batas, gusto marinig sa inyo, tuloy pa ba ang impeachment trial o patay na po? Igan! Nalungkot. Igan. Sa June 11, magkakaroon ng schedule para basahin ang impeachment complaint. Walang nawala, walang nadagdag Igan. Dahil ang pinaka-pwede lamang naman namin gawin ay ito. Mag-issue ng summons, mag-convene, sumumpa, mag-issue ng summons. Hanggang dun lang. Opo. Ngayon, ayon sa batas, 10 araw pinakamababa ang binibigay sa nasasakdal Na sumagot. para sumagot.
So kung June 3 kami nag-convene, 10 days para sumagot, hindi pa namin alam kung hihingi siya ng extension. So June 13 siya sasagot. Kung June 11, edi June 21 siya sasagot. Tapos na ang termino ng kongresong ito, pati ng mga prosecutors. Pagdating ng June 30, hindi po na sila otorisado na mag-appear sa kaso. Hindi naman po pwede na panig lamang na nasasakdal ang papakinggan namin nang walang kabilang panig. Opo. Ngayon kung ang tanong mo, Igan, ay, bakit hindi nyo naisipan to? Babalik ko yung tanong sa mga kongresistang gigil na gigil. Bakit hindi nila naisipan yan nung inupuan nila ng 2 buwan yung mga impeachment complaints para lamang ihain sa huling araw ng aming sesyon. Tapos ngayon ay mamadaliin kami. Okay. Correct, di ba? Last day. In-impeach nila si BP Sara ngayon, magdidiman kayo? Kakahiya naman kayo? So yung tanong nga, buhay pa bang impeachment o hindi natatawid sa 20th Congress? Magkaiba ang opinion ng mga senador dyan, Igan. Napakinggan niya nung isang araw. Iba ang opinion halimbawa ni Senator Tolentino sa kabilang banda. Iba ang opinion ni Senator Risa at ni Senator Pimentel. Yung bagay na yan, malamang, Igan. Pagbobotohan namin bago namin talakayin yung impeachment kung saan malayang makakapagsalita at debate ang mga miyembro ng Senado kaugnay niyan. Pero may oras pa o panahon pa? May oras at panahon para gawin yung sinasabi ko. Igan. Okay, June Dahil 11, isang araw lamang naman, ulitin ko susumpa ka, ibabasahin Si Igan rin, atat na atat eh. ng House, susumpa kami, magko-convene kami, mag-i-issue kami ng summons. Opo. Yung 4 lamang naman yun ang gagawin. Okay. Ngayon, bakit pinagpaliban? Kasi nga may hinahabol kaming mga mahalagang panukalang batas na kailangan ma-approve ngayon para ma-third reading pa namin next week. Okay. Kung hindi namin ma-second reading yan ngayong linggong ito, patay na po yun. Magsisimula ulit yan sa 20th Congress. Sayang naman po yung mga batas. So yung June 11 tuloy na, Senador? Yun po yung setting na pinadala ko at wala naman pong nagmusyon para baguhin yun. Paagahin man o pagpaliban. Nag-ooperate kami, Igan, sana maunawaan ninyo sa mga musyon at mga botohan. Lahat ng ginagawa namin, botohan yan. Okay. Bagaman hindi nyo napapanood na nagbobotohan, ibig sabihin, lahat ay sumang-ayon. Kaya anumang presiding officer kung ako, Tama si Chase, di ba? Hindi man natin nakikita taong bayan na nagbotohan sila, meaning majority. Okay? Bakit kailangan pang bumoto? If, di ba? Kawawa yung isa lang na si Hontiveros lang. Si Hontiveros lang. Si Hontiveros lang yung gustong ma-impeach eh. Lahat yan ayaw eh. Kaya wala na, palubog na talaga si Bongbong Marcos. sino man, palaging sinasabi, is there any objection? Pag wala, tuloy namin pwedeng gawin yung gagawin namin. Opo. Pag may nag-object, magbobotohan yan, Igan. Opo. Pag walang nag-object, ibig sabihin, lahat ng nandun nakarinig, sumang-ayon at hindi tumutol. O balikan ko lang yung unang tanong. So hindi ka takot at hindi mo Ano? pinoproteksyonan si BP Sara Duterte, Senador? Hindi, Igan. Siguro sa tinagal-tagal ko sa pamahalaan at paninilbihan sa publiko, kailanman ay hindi ako nagpasa base sa takot. Pero kailanman din, hindi ako tagasunod ni naman. At kung yung mga mambabatas na yan ay At least binawi ni Cheese ngayon, di ba? Itapon mo yung baso ng pagiging waiter mo. tagasunod ng speaker na gustong i-impeach si Vice President Sara, hindi pa ako kasama sa listahan yon. Reaction lang sa 88. Kasi alam na ng mga senador, di ba, na ang taong bayan, the Filipino people have spoken. Maka Duterte pa rin ang Pilipinas. Percent daw sa isang survey na gusto marinig si Because may malasakit at tunay na nagsiservisyo, di ba? BP Sara Duterte magpaliwanag sa impeachment trial. Dapat naman talaga at maganda naman talaga yun para masagot yung mga katanungan na ginagawa na rin naman yata ni VP Sara ngayon. Tulad din naman ng ginagawa ng mga mababatas, Igan. Nilalabas na nila yung ebidensya sa media kaugnay ng impeachment complaint. Demokrasya tayo. Okay. Malayang pwedeng sumagot sa ano kailanman ang sino mang nais magsalita. Okay, huli na lang po. Nabanggit Opo, ni Senator Tolentino na may continuing violation ng Senado sa hindi pag-usad ng impeachment process. Opinion at pananaw niya yun, sabi ko nga. Pero iba din ang opinion at pananaw ng ibang mambabatas. Pagbobotohan namin yan, Igan, sa takdang panahon. Malamang, sa June 11, lahat ng mga bagay na yan, mapag-uusapan, mapag-debat yan, at tiyak ko, pagbobotohan. Maraming salamat, Senate President Chis Escudero. So yan, si Igan, iyak. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman